Dear Miss Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga ka-confession. Ako si Kendra, 34 na taong gulang. Simple lang pangarap ko noon, ang magkaroon ng isang pamilyang matatag, isang asawang tapat, at isang buhay na payapa. Pero sabi nga nila, ang tukso'y hindi dumarating sa paraang nakakatakot. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang kaibigan, sa gitna ng katahimikan, at sa panahong pakiramdam mo ay mag-isa ka. Narito ako ngayon upang ibahagi ang isang liham na habang buhay na uukit sa aking pagkatao. Isang kasalanang nagawa ko sa ilalim ng malamig na langit ng Tagaytay, sa mismong bahay kung saan nangako kami ng asawa ko na magsasama habang buhay. 3 taon na kaming nakatira rito sa Tagaytay. Pinili namin ang lugar na ito dahil sa katahimikan at preskong hangin. Ang aming bilya ay masasabi mong isang paraiso. Marangya, malawak, at tanaw ang kagandahan ng bulkang Taal. Sa umaga, gigising ako ng hamog na kumakapit sa mga salamin ng bintana, habang ang manipis na sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa makakapal na ulap. Sa gabi naman, ang lamig ay parang yakap na walang init. Tahimik, pero may dalang kakaibang bigat sa dibdib. Pero alam niyo mga ka-confession, aanhin mong malaking bahay kung ang pakiramdam mo ay nakatira ka sa isang malamig na kuweba. Si Simon, ang asawa ko, ay isang tanyag na arkitek. Noong una, bilib na bilib ako sa kanya. Ang galing niyang mag-design ng mga gusali, mula sa maliit na detalye ng ilaw hanggang sa kabuang estruktura ng isang proyekto. Para bang nakikita niyang lahat bago pa man ito maitayo. Ang talas ng kanyang isip, ang kumpiyansa sa bawat desisyon, at ang paraan ng kanyang pagsasalita. Lahat iyon ang nagpa-inlove sa akin. Pero habang tumatagal, ang mga deadlines at projects niya ang unti-unting naging pader sa pagitan naming dalawa. Uuwi siya ng 10:00 o 11:00 ng gabi. Maririnig ko ang tunog ng sasakyan niya sa driveway, ang pagbukas ng pinto, at ang mabigat niyang mga hakbang papasok ng bahay. Minsan, nag-aabang ako sa sala, umaasang kahit isang ngiti man lang ang ibibigay niya. Pero kadalasan, isang maikling tangulang nakukuha ko. Paglapag ng bag, diretso sa banyo. Ang tunog ng umaagos na tubig ang pumupuno sa katahimikan ng bahay. Pagkatapos, lalabas siyang nakatuwalya, kukuha ng damit, at hihiga na sa kama na parang isang taong ubos na ubos ang lakas. Wala nang, "Kumusta ang araw mo, mahal?" Wala nang yakap bago matulog. Wala nang halik sa noo na dati niyang hindi nakakalimutan. Ang boses niya na dati ay puno ng lambing, ngayon ay parang blueprint na lang. Puro instruction, puro plano, puro pagod. Minsan, nakatingin lang ako sa kanya habang mahimbing siyang natutulog. Nakikita ko ang paggalaw ng kanyang dibdib, ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo kahit tulog, at ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Gusto ko siyang gisingin. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang tanungin kung naaalala pa ba niya kung paano kami nagsimula. Pero hindi ko magawa. Naaawa ako, pero mas nangingibabaw ang lungkot ko. Nararamdaman kong unti-unting paglalaho ng alab sa aming relasyon. Ang init na dati ay sa aming dalawa. Unti-unting nilamon ng hamog ng Tagaytay. Hanggang sa parang hindi na namin maramdaman ang isa't isa. Doon pumasok sa eksena si Luke. Si Luke ang matalik na kaibigan at business partner ni Simon. Kung si Simon ang isip, si Luke ang kamay. Siyang madalas na nasa site. Siya ang nakikipag-usap sa mga tao. Siya ang nagdadala ng enerhiya sa bawat proyekto nila. Madalas siyang pumunta sa bilya para sa mga papeles o meeting. Pero sa tuwing naroon siya, parang nag-iibang atmosphere ng bahay. Ang katahimikan ay napapalitan ng mahinang tawanan, at ang malamig na hangin ay tila nagiging mas magaan. Dahil abala si Simon, madalas kaming dalawa ni Luke ang naiiwan sa sala, habang si Simon ay nasa kanyang home office o kaya'y abala sa tawag. Si Luke ay kabaligtaran ni Simon sa maraming bagay.
Kung si Simon ay seryoso at tahimik, si Luke ay palabiro at magaan kausap. Kung si Simon ay laging nagmamadali, si Luke naman ay marunong huminto, marunong makinig, at higit sa lahat, nakikita niya ako. Hindi lang bilang asawa ng kaibigan niya, kundi bilang isang babae. Kendra, parang malungkot ka yata. Isang hapon habang nagtitimpla ako ng kape, nakasandal siya sa counter. Tahimik lang na nakamasid sa akin. Pagod lang siguro, Luke. Sagot ko habang iniiwas ang tingin. Pilit itinatago ang bigat na matagal ko nang dinadala. Pero hindi siya agad umalis. Nanatili siya roon. Tila ba naghihintay ng higit pa sa simpleng sagot. Hinawakan niya ang kamay ko. Saglit lang, parang aksidente. Pero sapat para maramdaman ko ang init na matagal ko nang hinahanap. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mahina niyang sabi. Masyado kang maganda para laging nakasimangot. Simple lang sinabi niya. Pero para sa isang babaeng nagugutom sa atensyon, ang mga salitang iyon ay parang ulan sa tuyot na lupa. Dumating ang gabi na hindi ko malilimutan. Isang Friday night noon. Kagagaling lang namin sa isang malaking project lunch ni Simon. Matagumpay ang lahat. Nakainom si Simon. Masaya siya. Pero dahil hindi siya sanay sa alak, mabilis siyang tinamaan. Pagdating namin sa bilya, agad siyang bumagsak sa aming silid. Naiwan kami ni Luke sa balkonahe. Ang lamig ng hangin sa Tagaytay noong gabing iyon ay nanunuot sa buto. Yung tipong kahit may suot kang makapal, parang may kulang pa rin. Ang hamog ay unti-unting kumakapit sa railings. At ang tanawin ng mga ilaw sa ibaba ay parang mga bituing nahulog sa lupa. Uminom pa kami ng kaunting wine habang tahimik na nakatingin sa malayo. Sa pagitan ng katahimikan, ramdam kong presensya niya. Malapit, pero hindi pa lumalampas sa hangganan. Ang swerte ni Simon, biglang sabi ni Luke. Ang boses niya ay mababa, may lalim, at may bahid ng lungkot. Swerte? Bakit naman? Tanong ko, habang dahan-dahang iniikot ang baso ng wine. Pinapanood ang paggalaw ng likido sa loob nito. Dahil mayroon siyang Kendra sa buhay niya. Sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa akin. Pero ang tadhana nga naman minsan ang may hawak ng kayamanan. Hindi alam kung paano ito alagaan. Napahinto ako. Sa unang pagkakataon, hindi ko na iniiwas ang tingin ko sa kanya. Sa ilalim ng madilim na langit at malamig na hangin, parang lumiit ang mundo namin. Parang kami lang nandoon. May kung anong nagbago sa pagitan namin. At doon na niya inamin ng lahat. Ang matagal na niyang paghanga. Ang mga sandaling pinipigilan niyang sarili tuwing magkasama kami. Ang inggit na unti-unting nabuo sa puso niya tuwing nakikita niya akong kasama si Simon. Kendra, mahina niyang sabi. Halos pabulong na tinangay ng hangin. Hindi ko na kayang itago. Matagal na kitang gustong hagkan. Parang tumigil ang oras. Bago pa ako makapagsalita, naramdaman ko ng init ng kanyang mga kamay sa aking pisngi. Dapat akong umatras. Dapat akong umiwas. Dapat kong alalahanin kung sino ako. Kung sinong naghihintay sa loob ng silid. Pero hindi ko nagawa. Parang napako ang mga paa ko. Sa loob ng maraming buwan, pinilit kong maging matatag. Pinilit kong unawain si Simon. Pinilit kong punan ng katahimikan ng bahay namin. Pero sa sandaling iyon, ako naman ang napagod. Uhaw na uhaw ako sa pakiramdam na may nakakapansin sa akin. At hinayaan ko ang sarili ko. Hinalikan niya ako. Noong una, maingat. Parang nagtatanong. Parang nagbibigay ng pagkakataon na umatras ako anumang oras. Pero nang hindi ako kumilos, nang hindi ko siya tinulak palayo, doon nagbago ang lahat. Unti-unting nawala ang pag-iingat. Ang pagitan namin ay tuluyang naglaho. Ang lamig ng hangin ay napalitan ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang mga daliri niya ay mahigpit. Tila ba natatakot na mawala ako. At ako naman,
Kapit na kapit sa sandaling iyon, kahit alam kong mali. Pumasok kami sa loob ng sala. Madilim, tahimik. Tanging ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Ang mga anino ay gumagalaw kasabay ng bawat kilos namin. Parang mga lihim na saksi sa kasalanang ginagawa ko. Alam ko, nasa kabilang silid lang si Simon. Isang pintulang pagitan. Bawat tibok ng puso ko ay parang sigaw. Bawat galaw ay may kasamang takot na baka marinig, baka mahuli, baka matapos ang lahat sa isang iglap. Pero kasabay ng takot ay ang isang damdaming hindi ko kayang itanggi. Isang init na matagal kong ipinagkait sa sarili ko. Ang gabing iyon ay hindi lang basta pagkakamali. Para itong pagsabog ng lahat ng emosyon na matagal kong kinimkim. Lungkot, galit, pangungulila, at pagnanais na maramdaman ulit na ako'y mahalaga. Ang sopa na dati ay simpleng bahagi lang ng aming sala. Naging tahimik na, saksi sa aking pagtataksil. At sa bawat sandaling lumilipas, habang pilit kong pinipigil ang bawat tunog, bawat emosyon, lalo kong nararamdaman kung gaano ko unti-unting nilalamon ng aking sariling desisyon. Dahil sa gabing iyon, tuluyan akong natalo ng tukso. Nang matapos ang lahat, bumalik ang katahimikan. Pero hindi na ito ang katahimikang nakasanayan ko. Ito ay isang nakakabinging katahimikan ng konsensya. Parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng sala. Kanina lang, puno ito ng init at galaw. Ngayon, tila ba bawat sulok ay nanunumbat. Ang lamig ng gabi ay bumalik, pero mas matindi, mas matalim, parang may kasamang paninisi. Agad na umalis si Luke. Wala kaming masyadong sinabi sa isa't isa. Isang tingin lang, mahaba, mabigat, at puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin pa. Sa mga mata niya, nakita kong halo-halong emosyon, pagnanasa na unti-unting napalitan ng realidad, at komplikasyon na pareho naming alam na hindi na namin matatakasan. Pagkasara ng pinto, parang doon tuluyang bumagsak ang lahat. Naupo ako sa sopa. Dahan-dahan kong hinaplos ang tela nito na para bang sinusubukan kong burahin ang nangyari. Pero hindi iyan posible. Ang bawat bahagi nito ay tila may alaala ng aking pagkakamali. Tinignan kong paligid, ang aming bilya, na dati ay simbolo ng pangarap naming mag-asawa. Ngayon ay tila isang piitan. Ang malalawak na espasyo ay parang mas lalong lumaki ang pagitan naming dalawa. Ang katahimikan ay hindi na mapayapa, kundi mapanakit. Pumasok ako sa aming silid. Madilim, tahimik. At doon, nakita ko si Simon. Mahimbing pa rin ang tulog niya. Nakahiga siya sa parehong pwesto kung saan ko siya iniwan kanina. Walang kamalay-malay. Ang mukha niya ay payapa. Parang walang iniintinding problema. Parang walang nababasag sa mundo niya. Pero ako, alam kong sa labas lang ng pintong iyon, winasa ko ng isang bagay na hindi pa man niya alam na nawala na. Dahan-dahan akong humiga sa tabi niya. Magkadikit ang aming mga katawan. Pero pakiramdam ko ay milya-milyang layo namin sa isa't isa. Hindi ako mapakali. Naramdaman kong bigat sa sarili kong balat. Parang may dumi na hindi kayang hugasan ng kahit anong tubig. Ang bawat ala-ala ng mga nangyari ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Parang isang sugat na paulit-ulit na binubuksan. Tahimik akong umiyak. Walang tunog, walang hikbi. Tanging ang mga luhang tuloy-tuloy na dumadaloy sa gilid ng aking mga mata, papunta sa unan. Ang bawat patak ay parang may kasamang kirot. Parang unti-unting nilalaso ng puso ko. Kinabukasan, nagising ako sa bahagyang galaw ni Simon. Sumilip ang liwanag ng umaga sa bintana. Parang walang nangyaring kasalanan sa gabi. Parang normal lang lahat. Lumapit siya sa akin. Hinalikan niya ako sa noo. "Morning, mahal." Mahina niyang sabi. May bahid pa ng pagod ng boses. "Sorry ha, nakatulog ako agad kagabi."
Napagod lang talaga sa lunch. Parang may pumutok sa loob ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ng lahat. Gusto kong ibalik ang oras at itama ang nagawa ko. Pero hindi ko magawa. Mas nanaig ang takot. Takot na mawala ang lahat. Ang buhay na binuo namin. Ang reputasyon niya bilang isang kilalang architect. Ang tahanan naming puno ng pangarap. At ang relasyon namin, kahit may lamat na, ay buo pa rin sa paningin ng iba. Kaya nanahimik ako. Mula noon, nagbago ako. Sa tuwing bibisita si Luke para sa trabaho, para akong multong nagtatago sa sarili kong bahay. Iniiwasan ko siya. Hindi ko siya kayang tignan sa mga mata. Dahil alam kong sa isang sulyap lang, babalik ang lahat ng alaala. Kapag magkasama silang dalawa ni Simon sa sala, umaakyat ako sa itaas o kaya nagkukunwari na abala sa kusina. Ang bawat halakhak ni Luke ay parang matalim na paalala. Isang lihim na kami lang nakakaalam. At ang lihim na iyon, ang naging pinakamabigat kong dalahin. Sinubukan kong bawiin ang lahat. Mas naging maalaga ako kay Simon. Mas pinili kong maging present sa bawat sandali. Sa pagkain, sa pag-uusap, sa mga simpleng bagay na dati naming ginagawa. Sinubukan kong ibalik ang init na nawala sa amin. Pero sa kabila ng lahat, alam ko, may bahagi ng puso ko na tuluyan ng nasira. Isang bahagi na kahit anong gawin ko, mananatiling may bahid ng pagkakasala. Isang sugat na hindi nakikita, pero kailanman ay hindi na maghihilom. Ang aking kwento ay hindi isang pagbibida sa aking ginawa, kundi isang babala. Ang tukso ay hindi solusyon sa pagkukulang ng ating mga katuwang sa buhay. Sa paghahanap ko ng init, nahanap kong isang habang buhay na lamig sa aking konsensya. Ang komunikasyon ay ang pundasyon ng anumang relasyon. Kung pakiramdam mo ay nagkukulang ng iyong asawa, sabihin mo. Huwag mong hintayin na may ibang tao ang punan ng pagkukulang na iyon. Dahil sa huli, ang panandali ang sarap ay kapalit ng panghabang buhay na bigat ng loob. Ang katapatan ay hindi lamang tungkol sa hindi paggawa ng mali, kundi tungkol sa pagpili na ayusin ang tama. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Kendra? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ito ang inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.